ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gitna ng mabibigat na pangyayaring bumabalot sa buhay ng bawat karakter, unti-unti dahan-dahan nagsisimulang gumalaw ang kapalaran ng mga taong matagal ng pinaghiwalay ng lihim, galit at mga pagnanasang hindi kailanman tuluyang namatay. May mga lihim na matagal nang nakabaon. May mga sugat na hindi pa rin naghihilom. At ngayon tila unti-unti nang nagtatagpo ang mga landas ng kanilang mga buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, nakahanap ng paraan si Thea upang muling makabalik sa kumpanyang matagal na niyang pinangarap na mapasukan muli. Ngunit para kay Thea, ang pagbabalik na iyon ay hindi simpleng pagkakataon lamang. Hindi iyon madaling hakbang. Maraming gabi ang lumipas na hindi siya nakatulog. Maraming sandali na siya ay tahimik lamang na nakaupo, paulit-ulit na iniisip kung paano niya muling mababawi ang lugar na minsan nang nawala sa kanya. Sa paningin ng iba, si Thea ay kalmado, elegante at tila walang alalahanin. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na ngiti at matatag na anyo ay nakatago ang isang babaeng puno ng determinasyon at puno ng lihim na hangarin. Hindi lamang trabaho ang nais bawiin ni Thea. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik ay si Paulo. Sa bawat hakbang ni Thea sa loob ng opisina, sa bawat sandaling naglalakad siya sa mga pasilyo ng kumpanya, palaging may isang bagay na hinahanap ng kanyang mga mata. At sa tuwing natatanaw niya si Paulo, abala sa kanyang trabaho, seryoso at nakatuon sa kanyang mga responsibilidad, nagiging malinaw sa isip ni Thea ang kanyang layunin. Hindi siya bumalik upang maging isa lamang ordinaryong empleyado sa buhay ni Paulo. May plano si Thea. Isang planong maingat niyang binubuo. Isang planong dahan-dahan niyang isa sa katuparan. Ang plano niyang iyon ay ang muling mapalapit kay Paulo, kahit pa kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang talino, alindog, at kakayahang manipulahin ang damdamin ng iba upang muling makuha ang atensyon ng lalaking minsan nang naging mahalaga sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng kwento, si Paulo ay nahaharap sa isang responsibilidad na matagal na niyang sinusubukang takasan. Hindi na siya maaaring magkunwari. Alam ni Paulo na kailangan niyang sustentuhan ang kanyang anak na si Ashley. Hindi na maaaring ipagwalang bahala ang katotohanan iyon. Sa bawat pagkakataong nakikita ni Paulo si Ashley, sa bawat inosenteng ngiti ng bata, may isang mabigat na pakiramdam na unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. Pakiramdam ni Paulo ay kulang siya bilang ama. Si Ashley ay lumalaki sa isang mundong puno ng komplikasyon. At alam ni Paulo na siya mismo ay bahagi ng gulong iyon. Ang sitwasyon ay lalo pang nagiging mabigat dahil hindi sapat ang kinikita ni Edward upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ni Ashley. Si Edward, ang lalaking matagal nang gumaganap bilang ama sa buhay ng bata, ay patuloy na nagbubuhat ng responsibilidad na hindi naman talaga kanya. Si Edward ay may mabuting puso. Isang lalaking handang magsakripisyo. Ngunit kahit ang pinakamabuting puso ay napapagod din. Sa tuwing tinitingnan ni Edward si Ashley, mahal niya ang bata na parang sarili niyang anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan ay may kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang katotohanang hindi niya kayang baguhin. Hindi siya ang tunay na ama ni Ashley. At kahit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili, may mga gabi na si Edward ay nag-iisa sa dilim, tahimik na nakaupo, iniisip kung hanggang kailan niya kakayaning dalhin ang responsibilidad na iyon. Habang pinipilit ni Edward na manatiling sandigan ng pamilya, si Marge naman ay unti-unting nalulugmok sa matinding kalungkutan. Halos araw-araw ay tila nawawala sa sarili si Marge. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala at takot. Ang dahilan ng kanyang paghihirap ay ang malubhang karamdaman ng kanyang anak na si Jasmine. Si Jasmine, na minsang masigla, masayahin at puno ng mga pangarap para sa hinaharap, ay ngayon ay nakahiga sa kama ng ospital. Ang batang dating tumatakbo sa hardin, tumatawa ng walang iniisip na problema, ay ngayon ay nakikipaglaban sa isang seryosong sakit na unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Sa bawat paghinga ni Jasmine, sa bawat paggalaw ng kanyang katawan na tila hirap na hirap, nadudurog ang puso ni Marge. Hindi matanggap ni Marge na ang anak na minsang puno ng buhay ay ngayon ay nakikipaglaban lamang upang manatiling buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong pamilya.
Ang bawat tunog ng makina bawat mahina, ngunit malinaw na beep, ay parang paalala na ang buhay ni Jasmine ay nasa isang delikadong hangganan. Kailangan ni Jasmine ang agarang suporta ng kanyang mga magulang, hindi lamang sa pananalapi, kundi higit sa lahat sa emosyonal na lakas. Ngunit ang sitwasyon ay lalong nagiging komplikado dahil sa mga lihim at hidwa ang matagal nang nakabaon sa pamilya. Si Marge ay halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit kahit gaano kabigat ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin siyang kumakapit sa natitirang pag-asa para sa kanyang anak. Habang ang pamilya ay nahaharap sa napakahirap na pagsubok, unti-unti ring nagbabago ang kilos ni Paulo. Ang dating seryoso, kontrolado at nakatuon lamang sa kanyang mga responsibilidad ay tila unti-unting naguguluhan ang damdamin. Dahil sa muling pagpasok ni Thea sa kanyang buhay. Hindi basta lumalapit si Thea. May kakaiba siyang paraan ng paglapit kay Paulo. Ang kanyang mga titig ay may halong pang-aakit. Ang kanyang mga salita ay tila simple ngunit puno ng nakatagong kahulugan. At ang kanyang presensya ay parang isang tukso na mahirap iwasan. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, nararamdaman ni Paulo ang isang tensyon na matagal na niyang sinubukang kalimutan. May bahagi ng puso ni Paulo na gustong manatiling tapat sa kanyang mga responsibilidad, bilang ama ni Ashley, bilang taong may obligasyon sa kanyang pamilya. Ngunit may isa pang bahagi ng kanyang damdamin na dahan-dahang hinahatak ni Thea, pabalik sa isang mundo ng tukso, alaala at komplikasyon. Si Thea, sa kabilang banda, ay hindi nagmamadali. Alam ni Thea na ang damdamin ay parang apoy. Hindi ito kailangang biglang sindihan. Kailangan itong paalabin dahan-dahan. Sa bawat pagkakataong nagkakasama sila ni Paulo sa opisina. Sa bawat simpleng pag-uusap na tila walang mali siya. May lihim na hakbang si Thea upang mas mapalapit ang loob ni Paulo sa kanya. Hindi man ito napapansin ng marami, ang mga sandaling iyon ay unti-unting bumubuo ng isang masalimuot na ugnayan, isang ugnayang maaaring magbago sa buhay ng lahat. Samantala, patuloy na nagdurusa si Marge habang pinagmamasdan ang paghihirap ni Jasmine. Ang bawat araw ay parang isang mahabang laban. May mga sandaling hawak ni Marge ang kamay ni Jasmine habang tahimik na umiiyak. Tahimik siyang nagdarasal, umaasang balang araw ay gagaling ang kanyang anak. Ang sakit na pinagdadaanan ni Jasmine ay hindi lamang pisikal. Ramdam din ni Jasmine ang bigat ng sitwasyon ng kanilang pamilya. At kahit mahina na ang kanyang katawan, pilit pa rin niyang pinapangiti ang kanyang ina upang hindi tuluyang mawalan ng pag-asa si Marge. Sa gitna ng lahat ng ito, ang buhay ni Paulo, Thea, Marge, Edward, Ashley, at Jasmine ay tila unti-unting nagtatagpo sa isang punto kung saan ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago. Ang mga lihim na matagal nang nakatago ay maaaring lumutang sa ibabaw. Ang mga damdaming pilit na itinatago ay maaaring sumabog sa isang iglap. At ang mga relasyon na tila matatag ay maaaring mabasag dahil lamang sa isang maling hakbang. Habang patuloy na gumugulong ang mga pangyayari, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang bawat isa sa kanila ay haharap sa mga pagpiling magpapasya sa kanilang kapalaran. Si Thea ay patuloy na maghahanap ng paraan upang makuha ang puso ni Paulo. Si Paulo ay kailangang pumili sa pagitan ng tukso at responsibilidad. Si Edward ay kailangang harapin ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Si Marge ay kailangang manatiling matatag para kay Jasmine sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan. At si Jasmine sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sakit ay maaaring maging simbolo ng pag-asa. Isang pag-asa na maaaring magbuklod muli sa pamilyang matagal nang hinahamon ng kapalaran o isang pangyayaring maaaring tuluyang magwasak sa lahat. Sa loob ng opisina ng kumpanya, tahimik na nakaupo si Paulo sa harap ng kanyang mesa. Nakatingin siya sa mga dokumentong nasa kanyang harapan, ngunit malinaw na wala roon ang kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, ang muling pagpasok ni Thea sa kumpanya, ang biglang paglapit nito sa kanya, at ang kakaibang tensyon na muling nabubuhay sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Paulo. Sinubukan niyang ituon ang sarili sa trabaho, ngunit sa bawat sandaling gumagalaw ang pinto ng opisina, sa bawat yabag na naririnig niya sa labas, hindi niya mapigilang isipin na baka si Thea na naman iyon. At hindi nga siya nagkamali. Marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Thea, mahinahon ang hakbang, tila walang anumang bigat na dinadala. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Paulo ay hindi ordinaryo.
May kung anong lalim sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi kayang itago ng kanyang ngiti. Paulo, mahinahon na wika ni Thea, may ilang dokumento na kailangan mong pirmahan. Lumapit siya sa mesa ni Paulo at inilapag ang mga papel. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga kamay habang inaabot ni Paulo ang dokumento. Isang maikling sandali lamang iyon. Ngunit sapat upang maramdaman ni Paulo ang kakaibang init na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Bahagyang umatras si Paulo at pinilit na manatiling propesyonal ang kanyang tono. Salamat, Thea. Iiwan mo na lang dyan. Ngumiti si Thea, isang ngiting tila alam ang lahat ng nangyayari sa isip ng lalaki. Paulo, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang maging masyadong seryoso sa akin. Magkasama naman tayo noon, hindi ba? Napatigil si Paulo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang nagbukas ng pinto sa mga alaala na matagal na niyang isinara. Ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Thea at marahang lumabas ng opisina, iniwan si Paulo na mas lalong magulo ang isipan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng tahimik ngunit mabigat na silid ng ospital, nakaupo si Marge sa tabi ng kama ni Jasmine. Mahina ang ilaw sa silid. Ang tunog lamang ng makina ang maririnig. At sa kama nakahiga si Jasmine, maputla ang mukha ngunit pilit na ngumiti nang makita ang kanyang ina. Mama, mahina niyang bulong. Agad na hinawakan ni Marge ang kamay ng kanyang anak. Nandito lang ako, anak, sagot niya habang pilit pinipigilan ang pagluha. Pinagmasdan ni Marge ang mukha ni Jasmine, ang batang minsang puno ng lakas at pangarap. Ngayon, ang bawat galaw nito ay tila isang napakahirap na laban. Mama, muling sabi ni Jasmine, huwag ka nang umiyak. Napangiti si Marge, kahit basang-basa na ang kanyang mga mata. Hindi ako umiiyak, pilit niyang sabi. Ngunit alam ni Jasmine ang totoo. Mahina niyang pinisil ang kamay ng kanyang ina. Mama, gagaling din ako. Sa sandaling iyon, tuluyang napaluha si Marge. Hindi niya alam kung saan kukunin ang lakas upang manatiling matatag. Ngunit sa harap ng kanyang anak, wala siyang karapatang mawala ng pag-asa. Habang nangyayari iyon sa ospital, sa maliit na bahay na tinitirhan ni na Edward at Ashley, tahimik namang nakaupo si Edward sa mesa. Sa harap niya ay ilang resibo, mga bayarin, at mga papel na paulit-ulit niyang binibilang. Hindi sapat. Kahit anong gawin niyang pagkwenta, hindi pa rin sapat. Pumasok sa kusina si Ashley, hawak ang isang maliit na laruan. Daddy Edward, masayang sabi ng bata, tingnan mo. Napangiti si Edward, kahit mabigat ang kanyang pakiramdam. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ni Ashley. Maganda iyan, anak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bata, muling bumalik sa kanyang isip ang isang katotohanang matagal na niyang sinusubukang itago sa sarili. Hindi siya ang tunay na ama ni Ashley. At sa isang sulok ng kanyang isip, may tanong na hindi niya matakasan. Hanggang kailan niya kayang itago ang lahat? Hanggang kailan niya kayang gampanan ang papel na iyon kung balang araw ay lalabas din ang buong katotohanan? Samantala, sa kanyang sariling tahanan, nakatayo si Thea sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid. Nakatanaw siya sa malayo habang hawak ang isang baso ng alak. Tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Paulo, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi siya bumalik sa kumpanya ng walang dahilan. Alam ni Thea na ang buhay ni Paulo ay puno na ngayon ng problema, ang responsibilidad kay Ashley, ang mga komplikasyon sa pamilya, at ang mga taong nakapaligid sa kanya. At alam ni Thea na sa gitna ng kaguluhang iyon may puwang na maaari niyang pasukin. Ngumiti siya. Hindi iyon ngiti ng isang taong nagmamahal lamang. Iyon ay ngiti ng isang taong may malinaw na plano. Dahan-dahan lang, Paulo, bulong ni Thea. Hindi mo pa alam pero babalik ka rin sa akin. Sa parehong sandali, nakaupo si Paulo sa loob ng kanyang sasakyan, nag-iisa sa madilim na paradahan. Hindi siya agad umuwi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may paparating na bagyo sa kanyang buhay. Isang bagyong maaaring sirain ang lahat ng pilit niyang binuo. Sa isip niya ay paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni na Ashley, Edward, Marge, Jasmine. At si Thea. Ang bawat isa sa kanila ay tila humihila sa kanya sa magkakaibang direksyon. At habang lumalalim ang gabi, isang bagay ang nagiging malinaw kay Paulo. Hindi na niya kayang iwasan ang mga desisyong matagal na niyang ipinagpapaliban. Dahil sa lalong madaling panahon ang mga lihim ay magsisimulang lumabas.
Ang mga damdaming itinago ay magsisimulang sumabog. At ang buhay ni na Paulo, Thea, Marge, Edward, Ashley, at Jasmine ay tuluyang magbabago sa paraang wala ni isa sa kanila ang handang harapin. Ngunit ang tanong, kapag dumating ang sandaling iyon, sino ang pipiliin ni Paulo? Ang responsibilidad ba? O ang tukso na muling ibinabalik ni Thea sa kanyang buhay? At habang patuloy na umiikot ang kapalaran ng bawat isa, isang mas malaking pagsubok ang paparating pa lamang.